Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon itong post na o mga pahayag ni Senator Coco Pimentel at ilaban natin o ikumpara natin sa pahayag ni ex-Supreme Court Justice Adolph Ascuna. Okay? So, unahin natin itong pahayag ni Senator Coco Pimentel. Ito sa post ni J. Pagurayan. Sabi dito, bakit naman delikado? Naniniwala ka talaga na magnanakaw si BP Sara sa kaban ng bayan? Yun po kasi ang point eh. Kami nga hindi abogado, alam namin ang totoong motibo na hindi naman talaga accountability. Ayaw nyo lang talaga maging presidente si BP dahil tama ka, delikado ang mga salot sa gobyerno. Okay. So ito yung statement ni Senator Pimentel. Delikado yung return kasi hindi naman fix concept yan at saka pag babasahin mo para mo na rin ni-remand. Yung remand para mo na rin dinismiss. Okay. Ito po yung decision ng impeachment court. 18-5 ang boto. 18 senators nagkasundo. Majority super majority. Ibalik ang impeachment, articles of impeachment sa Kamara para ayusin nila yung mga depekto. May sasagutin silang mga tanong ng mga judges. Then after that, babalik para magtuloy. Saan ito tuloy? Sa 20th Congress. Yun ang nakita kong punto ng mga senator judges, yung 18. Itong si Senator Pimentel, ang tingin niya, unconstitutional, na-dismiss na. Yan, sina Risa Hontiveros, Laila de Lima, ang dami nilang kung ano-ano excuse me, mga pare, mga obispo, sasalita na ng masama, binabatikos na nila ang 18 senator judges. May isang pare, si Father Villanueva, tinawag niya ng Judas ang 18 senators. Okay, so ano naman ang masasabi ni retired Supreme Court Justice Adolph Ascuna? Ito, post ng ABS-CBN News. Sabi dito, the case is still alive. It has not been dismissed. According to former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, returning the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte to the House cannot be, tingnan natin cannot be considered unconstitutional because the impeachment court has already convened. Ito yung exact word ni Justice Ascuna. It is not unconstitutional to my mind because the remand back of the articles of impeachment is a mechanism unique but allowable for allowing the case to cross over from the 19th Congress to the 20th Congress. What is important is that the impeachment court has been convened, that it has acquired jurisdiction over the case, that its jurisdiction continues. Even with this remand, the case is still alive. It has not been dismissed. It has not been terminated. So sino ang paniniwalaan natin? Yung bar-top na chair, sinasabi ng bar-top na chair si Senator Coco Pimentel na yung remand para mo na ring dinismiss. Sabi ng retired Supreme Court Justice, hindi, allowable yan, it's not unconstitutional. Parang it's a mechanism para
magtutuloy ang impeachment trial from 19th to 20th Congress. Na-convene na yung impeachment court. Na-iserve na yung summon sa Office of the Vice President at sasagutin na nila. So gumugulong na ang proseso ng impeachment trial. So yung ibinalik, remand, sagutin lang nila yung query ng mga senator judges. Ang problema, hindi tinanggap yung articles of impeachment. So anong mangyayari ngayon? Patigasan na ng ulo. Magkakaroon na ng crisis. Anong tawag yan? Legislative crisis? Constitutional crisis? Okay. So, saludo ako dito kay Justice Ascona. Kahit nung yung aresto kay PRRD, ang paniniwala ni Justice Ascona is may nalabag na batas. Hindi nasunod ang due process. Kaya, sana dadami pa ang mga taong ganito katulad ni Justice Ascona. No, very objective lang, fair lang na mag-analyze. Okay, magbasa tayo ng mga comments, ano? Maritel Dimakulangan, good to know. So our dear senators, just do what you have to do and go on with the trial and decide. The Filipinos who put you there are waiting for you to do your job. May God go before you. Susana Bincio, I understand that the two document certification requested by the impeachment court to Congress will help in the crossover. Ayun. Para magtuloy-tuloy. Ganon lang yun. Remember that the 19th Congress is not the same composition anymore as the 20th Congress. So this will remedy the problem crossover. The remand will not dismiss the case but will actually remedy and strengthen the crossover issue. Correct. I agree. Flor Dianan, the House of Representatives can handle the case very well. Trust them anyway. Erwin Aranya, maraming nagprotesta sa pagsauli sa impeachment complaint. It is part of due process para mai-transition from 19th to 20th Congress. Agree. Okay, so salamat po, Justice Ascona. Mga kaibigan, salamat sa pagsubaybay nyo sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo po natin sa channel nito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para magkaroon ng mas disenteng tahanan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Uy, salamat kayo. Kung sa aning asin sa labos sa karan sa Ginoo. Ay nakabalay na gyud. Ano ka dia? Kicem kada basta ini. Hindi na yapon. Jangan tunggal anay. Basta ka apukan. Di teratain. Tapon kanay. Hindi daw yung talaga. Salamat gid kayo sa tanan nga karon pagkabuaning sin nakauman na gid ko. Oo. O salamat sad sa nag-sponsor ani nga nakapakauman na gid ko sa akong balay kay na atupan na gid. Oo, so salamat kaayo. Salamat sa tanan. Oo.